Amen. Praise God. Magandang umaga sa bawat isa. Sino po ang masaya sa gawain ng ating Panginoon? Amen. Sabay-sabay nating purihin at palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po'y mawit na maganap na awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. The Lord Almighty reigns. Sabay-sabay tayo pumalakpak.
who are God, redeemed by the blood of the Lamb. Purihin natin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Pagnahan natin ang ating Panginoon sa ating mga puso. Redeemed by the blood of
Amen. Tunay na kasama natin ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Can you say amen, mga kapatid? Amen. Sino po muli ang may pangailangan sa ating Panginoon? Amen. Nakita na po ng ating Panginoon ang ating mga puso at buhay. Minsan pa na lumapit ngayong umaga. Inuna natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Kayo po'y sasama na tutugunin ng ating Panginoon sa umagang ito. Patuloy po nating isama sa ating mga panalangin, ating mga fellowship leaders mula sa Prescott, Arizona, si Pastor Greg and Sister Lisa Michelle, Pastor Jesse, Pastor Harold, Pastor Joe, Pastor Richard, Pastor Pevin, Pastor Tom, Pastor Mark, Pastor Paul, at sa lahat po ng kanilang mga asawa at pamilya, lagi silang samahan at i-bless ng ating Panginoon. Isama din po, amen, ang ating mga missionaries, amen, sa iba't ibang mga bansa, maging ating pastor po sa bansang Pilipinas, si Pastor Alberto and Sister Susan Disipida. Kailangan po nila ng araw-araw nating panalangin upang sila'y palakasin lagi ng ating Panginoon. Kasama din po ating mga leaders sa iba't ibang mga lugar. Amen. Sa bansang Pilipinas, Pastor Ernie, Pastor Renaro, Pastor Yeli, Pastor Charlie, Pastor Frank mula sa Davao. Ipanalangin natin sila. Amen. Lalo na po ang Travel and Mercy. Amen. Para sa kanilang pagpunta dito sa Metro Manila. Panalangin po natin na sila'y lalong palakasin. Amen, ng ating Panginoon. Kasama din po ang ating mga missionaries mula sa Laos hanggang Bangkok, Thailand, ang ating bagong pastor, Pastor Marda and Sister Diana Albina, nagmi-mission sa Bangkok, Thailand. Ipanalangin natin ang pagbubunga ng banal na gawain ng ating Panginoon doon at pagbabangon pa ng mga pamilya na maglilingkod sa ating Panginoon. Kasama din po ang mga daughter church ng ating Mandaluyong, amen, ang ating mother church. Ay panalangin po natin si Pastor Jerry, Pastor Jameson, maging ating pastor din po sa C5, mga kapatid. Kailangan nila ng kalakasan sa araw-araw sa ating Panginoon, si Pastor Nino, Sister Ler Magallon, amen. Panalangin din po natin ang ating pastor mula sa lugar ng Cubao po, mga kapatid, Quezon City, Pastor Jerry and Sister Lisel Varela, na magbunga pa ang banal na gawain ng ating Panginoon. Kung paano po tayo pinagbubunga ng ating Panginoon dito sa C5, ay gawin din ito, amen, sa lugar ng Cubao, Quezon City. Ganun din po ang ating mga nakalagay pa dyan, ng mga pioneering church sa tulong ng ating Panginoon. Panalangin natin si Pastor Rico, amen, hanggang kay Pastor Alvin, ang ating daughter church sa Comembo, Taguig City. Panalangin natin na sila'y samahan ng Panginoon at patuloy na pagbungahin ang lugar ng Comembo, mga kapatid. Sama din po ang ating fruitfulness sa C5 at Comembo Ministry, ating mga inaayuan, outreaches. Panalangin natin na lalo itong magbunga, amen, at patuloy na lumago tayo at gamitin tayo ng ating Panginoon. Breakthrough in financial sa ating mga worship services, sa inyong mga trabaho, negosyo, mga kapatid. Panalangin natin ito na lalo tayong pagpalain ng ating Panginoon. Sama din po ang ating Presidente, ang kanyang wisdom. Panalangin natin, encourage, katapangan, upang sa kanyang pagsusulong ng mga batas ay laging naayon sa kalooban ng ating Panginoon. Maging ang ating barangay officials ay lagi tayong payagan ng mga pangaral ng salita ng ating Panginoon. Genuine transformation sa lahat ng ating mga frontliners, conversion and transformation sa ating mga kapatid na mga nasa labas, ay makakilala din po sa tunay na Diyos na ating sinasamba. Amen, sa araw-araw. Maging proteksyon sa ating mga kapatid na nangyayari po mga kaguluhan. Amen, sa iba't ibang mga bansa. Ingatan sila ng ating Panginoon. Sama din po, amen, ang ating mga bagong panalangin sa umagang ito. Amen, kasama si Brother Nonoy. Lagi siyang bigyan ng kalakasan. Ngayong umagang ito ay magkaroon siya ng bagong himala. Amen, ang kagalingan sa biyaya ng Panginoon. Maging mga kapatid pa natin na nakalagay dyan, panalangin natin sila, kaya silang abutin ng ating Panginoon. Amen. At yung mga wala pa ngayon, umagay, panalangin din natin na sila'y kilusin ng ating Panginoon upang sila'y tumawag sa ating Panginoon sa buong araw na ito. Ganun din po, si Baby Yuna Maminta, Sister Leticia Matubis, panalangin natin ang kagalingan sa ating mga kapatid na ito. Amen. At ang mga nakalagay pa dyan, approval for campus ministry, amen, sa Keris, yung school nila ng mga kabataan, ipanalangin natin makapangaral ng salita ng ating Panginoon. Amen, mabago din yung mga kabataan at makakilala sa tunay na Diyos. Ganun din po ang ating acquisition ng ating current sanctuary and lot 2. Amen, yung miracle money, panalangin natin sa iglesyang ito na tayo po'y pagpalain ng Panginoon at gamitin tayo
upang makatulong sa iglesia ng ating Panginoon. At kung wala na po ibang nakalagay dyan, pangunahan po tayo minsan pa ni Brother James sa pambungad na panalangin. Minsan pa itaas natin sa ating Panginoon ang ating mga panalangin. Oh God, hallelujah Jesus. Tingin mo ang aming mga panalangin, Panginoon God. Ikaw ang mag-imala, Panginoon God. Ikaw ang pumilos sa aming kalagitnaan. Amen. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa umaging ito na kami po ay pinagkatipon mo kami. Sa umaging ito, Diyos, muli at aming iningiyugat upang maging panatag po ang aming kalooban. Maging, O Lord, ang siyasatin mo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan. Ang kalooban mo po, Panginoon, ang mangyari ngayong umaga, Panginoon. God, kausapin mo po kami, patuloy mo pong ikubli sa iyong likuran, ang gagamitin mong mga ngaral. Lord, Pastor ninyo, anoint them, give them, O Lord, iyong wisdom, Panginoon, at ang tinig mong marinig sa amin, upang lahat ng mga sasabihin niya, Panginoon, God, ay maunawaan namin. Kayo din, Panginoon, na maging mature kami sa Espiritu, Panginoon, na magamit mo kami, Panginoon, sa iyong mga pangyaring kaparanan. Hindi kami lalabas, Panginoon, sa gusaling ito na walang nangyari, Panginoon, kundi kami ay nabago. Ang aming buong pagkatao, Panginoon, ay nabago ng malinis na kalooban, Panginoon, na galing sa iyo, Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa lahat ng mga nabanggit, Panginoon, ng mga panalangin, Panginoon, inaangkin ko na, O Diyos, ngayon pa lamang, Panginoon, ay may ginawa ka na, Panginoon, pinagpala ang bawat isa, pinalakas mo ang bawat isa, pinagaling mo ang bawat isa, Panginoon. God, ngayong umaging ito, hindi mawawalan ng kabuluhan ang aming pagdalo, sapagkat kami ay pupuspusin mo ng iyong banal na Espiritu, sasamahan at kami naniniwala, Panginoon, na sasamahan mo kami, Panginoon, hanggang sa pagtatapos, Panginoon, at hanggang kami ay nag-aantay sa iyo, Panginoon, kami ay mananatili sa iyong presensya, Panginoon. Namin ang hinaangkin, God, na may ginawa ka na at may gagawin ka pa, Panginoon, ng pangkaraniwang bagay, Panginoon, at dakilang bagay ngayong umagang ito sa aming pagtitipon, Panginoon. Hinaangkin na namin ang buong pagtatagumpay at muli namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri at parangal sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Tayo po yung masayang makipagkamain sa ating mga kapatid habang umaawit. You live, you die, you said in 3 days you would rise. You live, you're alive, and you reign, you said you're coming back again. Salamat sa inyong mga pagdalo sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Naniniwala tayo ng bawat isa na naririto ay lalong pagpapalain ng ating Panginoon. Amen. Tayo po dadako sa ating mga activities sa umagang ito. Huwag nating kaligtaan, mga kapatid. Meron tayong banal na gawain pang mamaya. Amen. Ang Sunday evening worship, mga kapatid. Amen. Alas 7 po ng gabi na ito magsisimula upang sa ating mga pag-ayo, amen, magkaroon nito ng daan at hindi po tayo malate sa biyaya ng ating Panginoon. Maging ating po susunod na linggo, amen, yung mga gustong makapag-aral ng salita ng ating Panginoon, Bible for all ages, alas 9 po ng umaga, nagsisimula po, mga kapatid. Maging ang Thursday night worship, 7 p.m. tuloy-tuloy po ito. And amen. Ngayon sa darating na Thursday po, mga kapatid, amen, tayo po ay magkakaroon ng Bible conference. Amen. Sa mga hindi makasama doon sa Bayanihan Center, dito po tayo pupunta. Amen. Magkakaroon po tayo ng viewing. Amen. Kung anong ginagawa doon, ay gagawin din po natin kung paano sila sumasamba doon, sasamba din po tayo. At kung paano din nagbibigay sa ating Panginoon, ay magbibigay din tayo ng masaya sa gawain ng ating Panginoon. Maging ating mga nakalagay pa dyan, amen, na ating schedule. Amen. Yung water baptism sa Villa Gloria, malapit na po, June 8. Lagi natin ipinapaalala to sapagkat yung mga hindi pa nakapagbautismo, amen, sa tubig,
upang ikaw ay mabago lalo at makaranas ng himala ng Panginoon, 8 a.m. hanggang 3 p.m. ng June 8. Maging ang church anniversary natin na ika-15 na taon na po sa biyaya ng Panginoon, June 16. Panalangin natin, malapit na, ilang buwan na lang o ilang weeks na lang, tayo darako na sa ating anniversary. Amen, sa gawain ng ating Panginoon. Yung mga ngaral po natin dyan, amen, ipanalangin natin na yung ipapangaral na ibibigay ng ating Panginoon ay naayon sa kalooban niya at sa pangailangan ng bawat isa. Maging makapangyarihan po yung darating na pagbabahagi niya ng salita ng ating Panginoon sa tulong ng ating Panginoon. Ganun din po, amen, kung wala na dyan tayong mga schedule, minsan pa tayo ay dadako sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Kung paano tayo pinagpala, kung paano tayo narito ngayon, dahil ito sa ating Panginoon. Kaya pasalamatan natin ang ating Panginoon sa ating mga pamamaraan sa tulong ng Panginoon ng paghahandog. Amen. Ito po'y pangunahan ni Brother James. Amen. Mula pa sa third floor sa biyaya ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Maraming salamat, Brother Matthew. Unang-una, nagpapasalamat po ako sa privilege na pinagkatiwala ng ating Panginoon. Hindi po yung pagkakamon na ito, hindi po ito po ay privilege ng Panginoon. Ayun din sa pagtitiwala ni Pastor Nils Del Rema sa umagang ito. Sino pong masaya na magbibigay sa Panginoon? Amen? So, kailangan po maging masaya po tayo. So, masaya ang Diyos na nakikita po tayong masaya lalo lang po sa gawain niya ngayong umaga. So, meron po kayo papanood na video. Ito po ay video na kung saan ay matututunan po natin kung gaano kahalaga ang pagbibigay sa Panginoon. Yung pong ika-10 bahagi na kinikita natin sa araw-araw. So sa video na ito, mga kapatid sa Panginoon, lalo-lalo po matututunan natin po na mahalaga po yung sa Panginoon yung ika-10 bahagi. Amen? Sa mga estudyante, kapag kayo ay may allowance na o baon na ibinibigay sa inyo dahil kayo ay mananampalataya ng Panginoon, ay kailangan, amen, unahin lagi ninyo na magtabi kayo para sa Panginoon. So, sa inyong baon, albawa, 100, yung 10% na yun, iiwalay mo at yun yung ihahandog mo sa ating Panginoon. Ganun din sa mga nagninegosyo, sa mga may trabaho, amen, kung kayo ay nakakatanggap ng blessings, yung financial blessings, amen, kailangan unang-una lagi, iniiwalay natin yung para sa Panginoon. At sa video ito, amen, matututunan po natin yung kahalagaan ng pagbibigay sa ating Panginoon. The story of the generous business partner illustration. One day, a very wealthy man was walking on the road. Along the way, he saw a beggar on the sidewalk. The rich man looks kindly on the beggar and asks, "How did you become a beggar?" The beggar said, "Sir, I've been applying for a job for a year now but haven't found any. You look like a rich man. Sir, if you'll give me a job, I'll stop begging." The rich man smiled and said, "I want to help you, but I won't give you a job. I'll do something better. I want you to be my business partner. Let's start a business together." The beggar blinked hard. He didn't understand what the businessman was saying. "What do you mean, sir?" "I own a rice plantation. You can sell my rice in the market. I'll provide you the sacks of rice. I'll pay the rent for the market stall. I'll even give you food allowance every day for the next 30 days. All you'll have to do is sell my rice. And at the end of the month, as business partners, we'll share in the profits." Tears of joy rolled down his cheeks. "Oh, sir," he said, "you're a gift from heaven. You're the answer to my prayers. Thank you, thank you, thank you." He then paused and said, "Sir, how will we divide the profits? Do I keep 10% and you get the 90%? Do I keep 5% and you get the 95%? I'll be happy with any arrangement." The rich man shook his head and chuckled. "No, I want you to give me the 10%, and you keep the 90%. For a moment, the beggar couldn't speak. When he tried to speak, it was gibberish. Gee, wow, I mean, He couldn't believe his ears. The deal was too good to be true. The rich man laughed more loudly. He explained, "I don't need the money, my friend. I'm already wealthy beyond what you can ever imagine.
I want you to give me 10% of your profits so you grow in faithfulness and gratitude. The beggar said, yes, sir, I will do as you say. Even now, I'm so grateful for what you've done for me. And so that was what happened. However, the beggar forgets where the blessings came from. Each day, the beggar, now dressed a little bit better, operated a store selling rice in the market. He worked very hard. He woke up early in the morning and slept late at night. And sales were brisk, also because the rice was of good quality. And after 30 days, the profits were astounding. At the end of the month, as the ex-beggar was counting the money and liking very much the feeling of money in his hands, an idea grew in his mind. He told himself, gee, why should I get 10% to my business partner? I didn't see him the whole month. I was the one who was working day and night for this business. I did all this work. I deserve the 100% profits. A few minutes later, the rich man was knocking on the door to collect his 10% of the profits. The ex-beggar opened the door and said, you don't deserve the 10%. I worked hard for this. I deserve all of it. And he slammed the door. If you were his business partner, how would you feel? This is exactly what happens to some of us. I've got an announcement to make. God is your business partner. And your business partner gave you everything. God gave you your life, every single moment, every single breath, every single second. God gave you talents, your ability to talk, to create, to earn money. God gave you your body, your eyes, your ears, your mouth, your hands, your feet, your heart. God gave you your mind, your imagination, your emotions, your reasoning, your language. Your divine business partner only asks that you give 10% of the profits. All of it really belongs to them. Malachi 3:10 bring the full tithe into the storehouse. But I've noticed that many don't want a tithe. They feel they own everything they earn. Please don't make that mistake. Praise God. So, dito po sa bahagi ito ng video, yung ating napanood, so mapapansin po natin doon yung una ay yung pulubi. Nagtanong doon sa mayaman na dahil wala siyang trabaho, naghanap ng matagal na siya naghanap ng trabaho, pero nung siya nag-ask ng tanong na humingi ng tulong doon sa mayaman, ay kaagad naman tinulungan ng mayaman. Sino po yung tinutukoy ko po na mayaman doon? Yung po ating Panginoon. So lahat po tayo mga kapatid sa Panginoon, amen. So hindi po tayo pininayaan ni Lord ng mga pagpapala kung hindi po tayo humingi. So lahat po tayo humingi sa Panginoon at binigyan din po tayo ng pagpapala. Maring nakatanggap ka ng malaking pagpapala sa iyong buhay, sa iyong negosyo, trabaho, amen, ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Pero nung sinabi ng Panginoon, ang kailangan niya lang po yung 10%, amen, na ibibigay mo sa Kanya. So hindi niya po kailangan yung 90% o kung kailangan, amen, kung ikaw po ay nahipo ng Panginoon at gusto mong ibigay yung 90%, mas po pagpapalain ka ng ating Panginoon. Pero dahil po dito sa Malaki 3:10, dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga upo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala ng walang sapat na silid na kalalagyan. So, kung papansinin po natin yung video, amen, doon po sa kalagitan po ng video, nung pinagpala po yung pulubi, amen, ay nakalimutan niya pong, amen, magbigay sa Panginoon. Ang iniisip niya na ginawa, siya yung gumawa ng lahat, wala naman yung mayaman para tulungan siya. So nagpakahirap siya doon sa pagbebenta ng doon sa nakita nating video, amen, at lumago yung kanyang negosyo, amen. At nung hiningi na ng mayaman sa kanya yung 10%, amen, ay dahil sinabi niya na wala ka naman, hindi mo naman ako tinulungan, pero deserve ko yung 100%, nakalimutan niya na yung pagpapala na ibinigay ng Panginoon sa kanya o nung mayaman sa kanya. So tinutukoy ko po yung Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, huwag po natin kalimutan, amen, na ang lahat po, amen, ng mga pagpapala o mga natatanggap natin, financially blessing sa ating na ibinigay ng Panginoon, amen, galing po yan sa Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon,
ibigay po natin sa Kanya yan. Masaya po tayo na ibinibigay sa Kanya. Hindi po tayo nagtatanong, pinaghirapan ko to, bakit ko ibibigay sa Panginoon? Deserve ko naman, hindi po kailangan ganun yung magiging mindset natin o yung nasa puso natin, kundi sa kabutihan ni Lord, amen, yung po ang ibinigay niya sa atin, kaya po nandito tayo ngayon, binigyan niya po tayo ng buhay, ng lakas, pag-asa, ng karunungan, amen, lahat po yan ay galing sa Panginoon, kaya po natin kalimutan, amen, lagi, unahin po natin, lagi iwalay po natin yung para sa Panginoon, sapagat kung hindi po natin iwalay, ano po yung mga kapatid sa Panginoon, amen. Ang mangyayari dito sa Kawikaan, chapter 11:24, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Kung hindi po tayo marunong magbigay sa gawain ng Panginoon, lalo na po sa Panginoon. Amen. Gaano man karami yung mga pera mo, kinikita mo, amen, yung baon na binibigay sa iyo, mga kapatid sa Panginoon, madali lang po maubos yan. Amen. So, katulad ko mga kapatid sa Panginoon, nung hindi pa po ako natutong magbigay at ako po ay nagtatrabaho, alos mag-overtime na ako. Marami akong kumikita ako sa isang araw ng 3,000. Pero ang bilis maubos. Dahil wala po yun, hindi pa ako marunong nung magbigay sa Panginoon at amen. At napupunta lang din sa walang kabuluhan. Amen. Bisyo dyan, bisyo dito. Amen. At kung ikaw pa'y nagpautang, tulad ko noon, dahil meron po akong, kami na po akong nangipon, ipinautang ko yung aking inipon, pero wala din pong nagbayad. Dahil, sabi dun po sa Kawikaan, ngunit naghihirap, amen, ang mga tikom na mga kamay. Ibig sabihin, kapag madamot po tayo sa pagbibigay sa Panginoon. So, wag po nating hayaan na si Satan, bubulungan tayo ni Satan, amen, huwag ka munang magbigay ngayon. Sabihin ni Satan, kasi pinaghirapan mo, hindi po. Kailangan po, lagi tayong nagbibigay sa gawain ng Panginoon. At ang purpose ng Panginoon, pagpalain po tayo. Ibig sabihin, paano po natin mararanasan yung pagpapala na ibibigay ng Panginoon kung hindi po natin susubukin siya. Ang sabi dun sa Malakay 3:10, subukin ninyo ako sa bagay na ito at bubuksan kong langit at ibubuhos ko yung pagpapala. Ano po yung pagpapala na ibubuhos ng Panginoon? Hindi lang po financial, kundi yung karunungan, kalusugan, pag-asa, at ang kaligtasan. So yun po yung ibubuhos ng Panginoon na pagpapala. Kung hahamunin po natin ang Panginoon sa bagay na ito, hindi po mawawalan ng kabuluhan po yung mga pagbibigay natin. So sa umaging ito mga kapatid, amen, tayo po ay magbibigay ng masaya sa Panginoon, ng walang pag-iimbot, kundi magbigay tayo dahil ang Panginoon ay mabuti sa ating buhay. Dahil ang Panginoon ang nagbibigay araw-araw, amen, ng kasaganaan sa ating buhay. Magbigay po tayo, tinatawagan ko po si Isker upang ipanalangin ang pagbibigay ngayong umaga. Panginoon, salamat po muli sa umaga ito, Panginoon Jesus, sa panibagong pagkakataon na kami makapagbigay at makapagbalik sa inyo. Yung pasasalamat ng Panginoon, tulungan niyo nga po kami. Patuloy namin matutunan na magbigay, Panginoong Jesus, at huwag kami maging madamot, Panginoong Jesus, sa inyo. Tulungan niyo po kami, Panginoong Jesus, patuloy namin matutunan na ibalik sa inyo, Panginoon, ang papuring pasasalamat. Hallelujah! Pagpalain niyo po ang bawat isa muli sa umaga ito na magbibigay. At kami patuloy niyong gamitin, Panginoon, bilang pagpapala para sa inyo pong mananagawain sa pangalan ni Jesus. Amen. We bring the sacrifice. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. As we offer unto you the sacrifice of thanksgiving, as we offer unto you the sacrifice. We bring the sacrifice.
muli ng panibagong kapahayagan galing sa Panginoon. Ihanda po natin ang ating puso, una sa lahat maging malinis, at ang ating mga Bible. Amen. At kung meron po kayong cellphone, i-silent mode po ninyo. Kung kaya, pakipatay na lang po kung gagamitin po ninyo. Yung cellphone ninyo, kailangan po, amen, ay naka-silent mode mga kapatid sa Panginoon. At ngayon po, dito po, dadako po tayo sa pinakamahalagang gawain ng gawain ng Panginoon, ang pangangaral ng kanyang salita. Habang lumalapit, si Pastor ninyo, patuloy natin welcome, purihin ang ating Panginoon. Amen. Hindi na ako nakapagpatotoo, amen, sa inyong paghahamon. Pero salamat sa Diyos sa kanyang walang sawang suporta sa aming pamilya nung kami ay nagsuko ng buhay sa Diyos. Yung ating 10% nagbunga ng baby. Buntis po yung aking asawa. Kaya po ay miracle baby dahil 10 years na. Hindi po kami nag-family planning. Pero ang Diyos ang nagbigay. Sabi nga niya, sa nagbubukas ng bahay bata, siya rin ang nagsasara. And He gave it perfectly. Perfect year. 7 years na kami sa ministry. Binigay yung bata. Palampakan po natin ang Panginoon. At hindi po yun ipapangaral ko. Gusto ko yung pangaral sana. Papangaral ko po ay ating Panginoong Kristo. Kailangan po natin ang Kanyang Espiritu. Ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Lalo na ngayon, ang mga tao naghahanap sa Diyos, ang hinahanap lamang ay church, nagpapatalon-talon, mga kapatid, subalit hindi napupuspos ng Espiritu Santo. Isang dakilang lalaki, ang tawag sa kanya ay prinsipe ng mga mangangaral, si Charles Spurgeon, ay nagsabi sa isang panalangin, sabi niya, kung ako'y mananalangin ng isang makapangyarihang panalangin bago mamatay, ang panalangin nga kung sasabihin, Panginoon, suguin mo ang iyong mga lalaki at babae na puspos ng Espiritu Santo. Sapagat ang problema mga kapatid sa ating Panginoon sa panahon ito, marami ang hindi nakakatanggap at ang iba pa ay hindi kilala ang Espiritu Santo. Sabi nga ng Panginoon, hindi pa ito ang ating text, pero gusto kong basahin sa aklat ng Juan, Kapitulo 14. Ang sabi ng Panginoon, sa makatuwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan, sapagat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya'y nakikilala ninyo sapagkat siya'y tumatahan sa inyo at sa inyo. So dito pinapakilala ng Panginoong Kristo kung sino ang tumatahan o kasama nila ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Pag sinabing sa inyo, wala pa sa kanila mismong Espiritu, amen, sapagkat si Kristo ay tumatahan sa laman. Kasama nila, mga kapatid sa Panginoon. Pero pinapangako kung paano sa kanila ay ganun din sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon. The Spirit of the Son, the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of Christ, the Holy Spirit, kailangan natin ang banal na Espiritu. Kung wala ang banal na Espiritu, hindi po tayo makakomfort lalo sa panahon ito. Amen? Ang marami nagko-comfort sa ilalim ng puno. Mainit ang panahon, walang aircon. Naghahanap sila ng malamig. Tinatamad pumunta ng church dahil sa mainit ang panahon. Pero mga kapatid, ang Diyos ang nagdadala sa atin ngayong umaga upang tumanggap ng Espiritu mula sa Kanya. Kapag lahat tayo ay nangangailangan ng Espiritu ng Diyos upang makatagal tayo sa mga atake ng buhay. Can we say amen? Efeso Kapitulo 5, versikulo 18. Ang sabi dito, mga kapatid sa ating Panginoon, basahin natin. Ephesians chapter 5, verse 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayong mga puspos ng Espiritu. And be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled
with the Spirit. Tayo muna yung manalangin. Dakilang Diyos, punuan mo nga po ang bawat isa, God, tulungan mo sila ng bawat sulok ng kanilang puso at isipan, ikaw ang maging sapat, makapagpuno sa kanilang buhay ngayong umaga. Magamot ang nararamdaman, kabigatan, sugat sa puso, dalahin, problema, magkaroon ng kalutasan, maging ang kanilang mga tanong, Panginoon, ang kanilang mga dalahin ay magkaroon ng kagaanan, ang kanilang lakad ay magkaroon ng katwiran. Hindi lalabas, Panginoon, na hindi na-comfort ang iyong mga anak, kundi nabigyan ng kasiguraduhan, Panginoon, na ikaw ay kasama namin, hindi mo kami iwan o ni pababayaan man, O Diyos. Tulungan mo sila hindi lang magwika, kundi makakita ng hinaharap, makakita ng pangitain, Panginoon, at lumakad sa iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli nating palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah. Kailangan nating mapunuan ng Espiritu Santo. Can we say amen? Being filled with the Holy Spirit. Lalo na ang kabataan ngayon, we are filled with love, but the Spirit of God is lacking. Amen? Gusto natin, nag-oppose ang ating mga nararamdaman. Gusto natin, we are in sa nangyayari sa mundo, sa multimedia, sa TikTok, sa Facebook, pero ang Espiritu ng Diyos ay malayo. Ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, tandaan mo ito, be filled with the Holy Spirit. Ang gusto ng Panginoon ay ikaw ay mapunuan ng Espiritu Santo. Sabihin natin, be filled with the Holy Spirit. Amen? Kaya natin pag-usapan yung pangangailangan nito. Hindi ka hihingi kung hindi mo ito kailangan. Kaya kailangan mong maunawaan ang pangangailangan. The need of the Holy Spirit. Habagat sa ating teksto, hindi ang alak ang makapagbibigay sa iyo na kagaya nung napagkamalaan ang mga mananampalataya, partikular ang 120 na mga alagad ng Diyos na nasa upper room sa kwarto ni na Pedro. Mga kapatid, ang tawag sa kanila ay lasing ng bagong alak. Di ba kapag lasing ng bagong alak, naalala ko noon, nung kami nagiinom pa ni Brother Nonoy, ang lakas namin tumawa. Ha! 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 Kampay! Sigaw-sigaw, patawa-tawa, ang lakas ng boses, akala mo kung anong nangyayari. Amen, ngayon, lalo pa. Amen, dahil may video okay na. Kaya nakasaksak ng maraming kanta. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi yung video okay, hindi yung alak, hindi ang emperaning, kundi ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Panginoon, ang Panginoong Hesus, ang magpupuno sa atin. Can we say amen? Kailangan natin maunawaan ang bagay na ito upang magawa natin ang kalooban ng Diyos. Dahil merong problema ang tao. At isa dyan, mga kapatid, kung bakit kailangan natin ng Espiritu, may limitasyon tayo sa ministry. Amen? Sa ating relasyon sa Panginoon. Di natin magagawa ang mga dakilang bagay ng Diyos kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. At sa iba, ang tawag sa banal na Espiritu ay kapangyarihan lang talaga. Hindi ito persona, pero sa atin persona. Dapat tayo naniniwala sa iisang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Sino hindi naniniwala dyan? Hindi ka naniniwala dyan, hindi ka namin kasama. We have one God, amen, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Can we say amen? Amen. Sinabi yan ng Panginoon. Hindi yan yung itinuro ng Katoliko. Nasa Biblia daw yung sign of the cross nila. In the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Hindi yun mga kapatid. Hindi sign of the cross at tinuturo ng Panginoon, kundi ikaw ay mapunuan ng Espiritu Santo. Kapag hindi mo magagawa, ang kalooban ng Diyos ay pamamagitan ng iyong sariling kalakasan, sa pamamagitan ng iyong sariling kaalaman o programa. May programa ka sa church, ang ganda ng tunog, ang lakas ng aircon, pwede tayong maglagay dyan ng konting pausok pa. Habang umaawit si Brother Matthew ay, amen, ang isang masiglang awitin ay biglang may sisirit. Tapos biglang may sisirit sa likod ng altar at parang may clouds pa sa altar. Parang tayong nasa langit na. Pero hindi yan ang magpupuno ng Espiritu sa atin.
Pwede ma-hype ka dyan. Wow, ito talagang hinahanap ko sa church. Nakakapangilabot. Tapos paglabas mo sa labas, nakakapangilabot ka rin. Ibang yung ginagawa. Ligaw dito, ligaw doon. Inom dito, inom doon. Pasyal dito, pasyal doon. Amen? Pero walang napapala. Parang yung mga lagat. We fish all night. Sabi ni Pedro, nangisda kami magdama. Wala kaming nakuha. Sa mundo, wala kang makukuhang magaling. Pinatatawid sila ng Panginoon pero hindi sila makatawid sa dagat nung hampasin sila ng malakas na hangin kung hindi pa dumating ang Panginoon. At sumampa sa bangka, tumigil ang bagyo at sila'y nakatawid at nakapagministeryo. Amen. Kapag ikaw ay may banal na Espiritu, masasagot yung tanong mo, bakit di namin mapalayas ang masamang Espiritu? Nagtanong niyan sina Pedro. Hindi namin napalayas. Amen? Minsan, babalik ka, pupunta ka sa church, magtatanong ka sa iyong pastor, sana nga nagtatanong ka, Pastor, bakit di ko ma-resist ang tukso? It is because you don't have the Holy Spirit. If you have the Holy Spirit, you can resist the devil. Can we say that? At hindi lang mag-resist, you will rebuke the devil and he will flee. Sabihin mo sa kanya, lumayas ka. Hindi ka para sa akin. Pero pag wala tayong banal na Espiritu, mga kapatid, we are motivated, but we lose the power. Tandaan mo ito, tayo ay sisidla, at kapag ikaw ay butas, mauubusan ka ng lakas. Hello? Pag ikaw ay butas, mauubusan ka ng lakas. Ang tanong mo ngayong umaga, nagsisilid kaya ang Diyos sa butas na sisidlan? Hindi yung gagawin ng Diyos. Kaya sabi sa ating unang binasa, pagmat din natin teksto kanina sa Kapitulo 14, hindi matatanggap ng sanlibutan ang banal na Espiritu. God will not fill you with the Holy Spirit if you are not repenting. Kapag hindi ka nagsisisi, if you have secret sin, kapag may tinatago kang isang bagay na ayaw ng Diyos na nasa iyo, never magsisilid ng Espiritu ang Diyos sa sisidlang iyo. God will not waste His Spirit in such a vessel. Tayo nga tinuruan ng Diyos, huwag kayong magsilid sa butas na sisidlan. Bakit niya gagawing maglagay sa isang sisidlang butas? Can we say that? Amen. So maaari, Pastor, hindi na ako sisidlang butas. I always go to church, I pray, I read my Bible, I interact with God every day. Kaya kailangan mo. Dahil ikaw ang sisidlang pwedeng umawas. Pwede kang matapon. Amen? Makakita ka ng katitisuran. Pwede kang masaktan. Ang sagot at gamot para sa iyo ay ang Espiritu ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Kapag walang Espiritu, hindi ka makakaranas ng angat kalikasan. Pangalawang Hari, Kapitulo 4, versikulo 31. 2 Kings chapter 4, verse 31. Ngayon, si Gehazi, ito'y alagad ni Eliseo, ay pumunta sa una nila at inilatag ang tungkod ng kanyang pastol sa mukha ng bata. Ito'y anak ng Sunem o Sunamita, mga kapatid sa Panginoon, na namatay sa kwarto ng kanyang pinaghihigaan. Doon tumuloy si Eliseo. At doon nilagay ng kanyang ina ang bata nung ito'y namatay. At ipinatawag ang lingkod ng Diyos. Sinugo naman ni Eliseo ang kanyang alagad. Ipinadala ang kanyang tungkod. At nagmamadali naman itong alagad na wala namang Espiritu Santo. Kaya ang mga alagad na madaling sumusunod sa pastor, pero hindi humingi ng Espiritu, kahit pumunta ka sa pupuntahan mo, walang mangyayari sa iyo. Walang karunungan. Pumupunta ng hindi humihingi. Dito mga kapatid, amen, wala siyang narinig, ni tinig, o boses.
Sa makatuwid siya bumalik muli upang makausap siya. At ang sabi sa kanya, ang bata ay hindi gumising. Amen? Walang magigising na unbeliever kapag wala tayong Espiritu Santo. Kasi hindi nakikita sa atin na tayo nakikilos ng Espiritu Santo. Kaya huwag kang magtaka. Huwag mong ipagtaka ang aking sinabi. Hindi kasi natin magagawa ang kalooban ng Diyos kung wala ang kapangyarihan niya. Anong ibig sabihin nito? Kailangan mo, gusto ng Diyos, bigyan ka ng Espiritu. Kahit ayaw ng mga tao, gusto ng Diyos magbigay. Yaman lamang ang gusto ng Panginoon, magsisi ka muna. Sapagkat ito ay pangako ng Ama para sa ating lahat. Can we say that? Ibinigay ang Espiritu, mga kapatid, ng pangako ito, hindi para tumanggap ka lang, kundi maunawaan mo, tapat ang Diyos na hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. At ang Espiritu niya ang aaliw sa iyo upang hindi mo piliin ang mali, hindi mo piliin ang kasalanan, hindi ka magpatuloy sa lumang bagay at pagkatao mo, kundi lumakad ka ng bago na kahit mahirap, ikaw ay nagagalakan dahil alam mo kasama mo ang Diyos. At minsan parang nag-iisa ka na, tumalikod na ang lahat, mga kapatid sa Panginoon, pero ikaw nandun nagpupuri, hallelujah. Pinupuri ko ang Panginoon karapat-dapat sa papurit parangal, sapagkat ang ketong ko'y pinagaling, iisa na yung siyang tumalikod. Kahit nakikita mo yung 5 ay nanghina na, may dala silang lampara, mukha din namang nag-church, pero wala na palang Espiritu Santo. Kita mo sila at kilala mo sila, pero ikaw hindi nakatingin sa kanila para matisod. Nakatingin ka sa Diyos na magbibigay ng Espiritu Santo sa iyo. Ay hindi ka lang mag-church, kundi susuko mo ang lahat sa Diyos. Alam ko, ako'y naniniwala, yung 5 berhen, kita nilang nangyayari doon sa 5. Pero ang problema, yung 5, hindi nila alam ang kakulangan nila. Nabulagan na lang sila. Nandiyan ang Panginoon! Bigla silang humingi. Alam nung 5 na walang Espiritu kung anong kulang sa kanila. Pero niluluog nila na hindi tumanggap ng Espiritu. Nakatunganga ka ba ngayong umaga at hindi mo alam na gusto kang bigyan ng Diyos? Ayaw yan ng Panginoon. Ang gusto niya, tanggapin mo ang pangako ng Diyos para sa iyo. Can we say amen? John chapter 14 verse 26, subalit ang mga aliw sa makatuwid bagay ang banal na Espiritu na isusugo ng Ama sa pamamagitan ko ay tuturuan niya kayo ng lahat ng bagay at ipapaalala ng lahat ng bagay na sinabi ko sa inyo mula noong una. Ito ang trabaho niya. He will minister. Papangunahan ka niya. Kaya kung ayaw mong pangunahan ka, hindi ka bibigyan. Mananatili ka dyan sa sitwasyon mo, sa mahirap mong kalalagayan, dahil ayaw mong ikaw ay pinakikialaman. Because the Holy Spirit, kapag ito'y dumating sa iyo, He will lead you in the right path. Ituturo na sa iyo ang tama at matuwid na landas. Pero pag ayaw mo makinig, hindi sila rin sa iyo, alam niya kasi, hindi ka makikinig. Bukod sa ikaw ay natapong sisidlan, butas na sisidlan, mga kapatid sa Panginoon. John chapter 16 verse 7. 16:7 ng 1. Nevertheless, I tell you the truth. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. It is expedient for you that I go away. Makakabuti sa inyo na ako'y umalis. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. Kung hindi ako alis, ang mga aliw ay hindi darating sa inyo. But if I depart, I will send him unto you. Kung ako'y umalis, isusubo ko siya sa inyo. 8. And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment. Subalit kapag siya'y dumating, susumpatan niya ang sanlibutan sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulan. Magsimula tayo dun sa uli.
hindi ka na matatakot muli kapag ka nasa iyong espiritu. Kaya hindi ka takot sa masamang espiritu. Ang espiritu ng kaaway ang takot sa iyo dahil sa Espiritu Santo. Ipapaalala niya sa iyo, hindi ba't mas malaki ako na nasa iyo kaysa sa nasa sanlibutan? Hinatulan na ang prinsipe ng sanlibutan. Amen? Tuturuan ka niya upang matuto kang magpalayas ng kaaway. Tuturuan ka niya ng katwiran upang hindi ka gumawa ng mabubuting bagay lamang na nakikita ng tao, kundi gampanan mo ang kalooban ng Diyos kahit walang nakakakita. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nakikita, pero kita ka niya. Kita ka niya. Kaya kahit hindi mo i-post, alam niya ang nakapost sa puso mo. Di ba kaya tayo nagpo-post? Yung iba? Para malaman nila kung anong status mo. God knows what the status of your heart. Kahit hindi mo yan i-post sa Facebook. Amen! Alam niyo kung kailangan mo i-post? I-post yun sa Panginoon ang kailangan mo. Sabihin mo sa Kanya, come to church. Deal with your problem. And deal with God, Lord. Pangako mo na bigyan ako ng Espiritu. Tulungan mo ako. Sinusuko ko lahat ito. Paano ka bibigyan kung ayaw mong lumapit? Paano ka bibigyan kung ayaw mong tumanggap, mga kapatid, sa Panginoon? Samantalang ang Diyos ay nagbibigay ng utos para sa Espiritu Santo. Anong utos? Mapunuan ka. Mapunuan ka. Sino gustong mapunuan? Mapunuan ka. Dahil may kulang. Gusto nating magawa ang kalooban ng Diyos. Pero may kulang dahil kung hindi siya ang gagawa, hindi natin magagawa ang kalooban ng Panginoon. Nandun ang mga lagad. Panginoon, hindi mangyayari sa iyo. Nung sinabi ng Panginoon, mamamatay siya. Amen? Sa kamay ng matatanda, Panginoon, hindi mangyayari sa iyo. Gustong-gusto ng mga lagad na gawin ang kalooban ng Diyos. Pero nung ang Panginoon ay hinuli, nagkanya-kanya sila ng landas. Kailan nagawa ang kalooban ng Panginoon? Nung bumaba ang Espiritu na sabi ng Panginoon, huwag kayong aalis. Kaya ikaw na paalis-alis, ikaw na pa-absent, kapatid sa Panginoon. Alam mo kung anong mararamdaman mo palagi? Shame, guilt. Alam mo mararamdaman mo? Hatol ng kaaway. Dahil alam mo, meron kang ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Ang Espiritu nag-aanyaya sa iyo, makinig ka, pero ang kaaway sisingit. Kapag wala ng Espiritu, susumbatan ka niya. Meron kang ibang inuuna eh. Kilala kita, hindi ka nakikinig, may pinupuntahan ka. Susumbang ka ng masamang Espiritu. Pero ang Espiritu Santo magpapaalala sa iyo, hindi ba hinatulan na ang kaaway? Kaya ikaw ay lalapit sa Panginoon. Ikaw ay maghihintay sa Kanya. At higit sa lahat, priority mo siya. Sabihin natin, priority. Luke chapter 24, verse 49. 24:49 ng Lucas, behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Tingnan niyo, isusugo ko sa inyo ang pangako ng Ama para sa inyo, subalit manatili kayo sa lungsod sa Jerusalem hanggang kayo'y mabihisa ng kapangyarihan mula sa itaas. Mga kapatid sa Panginoon, ang pananatili ay hindi lang nakaupo. Priority mo ang Diyos. When we say tarry, God is teaching us, amen, sa puso mo maging number one si Kristo. Kaya ka pinapanatili, hindi parang gwardyang naghihintay, na nagbabantay, kundi umaasa sa Panginoon at siya lang ang number one. You cannot perform supernatural, amen, without the Spirit of God. Huwag natin gawin, mga kapatid, sa aral na ito. Ito'y aral sa atin. Sapagkat may tendency tayo bilang tao
na sikapin nating mapunuan ang pinagagawa ng Diyos sa pamamagitan ng natural nating lakas. Natural power. Pero tandaan mo ito, you are limited. Tandaan mo ito, you are limited. Magagawa mo lamang ang kapangyarihan ng Panginoon kapag ang Espiritu ang pumupuno sa iyo. Palampakan natin ang Panginoon. Efesos 5:18. At huwag kayong pakalasing sa alak, samantalang ito'y lubos na kahalayan, subalit mapuspos kayo ng Espiritu. Ibig sabihin, Espiritu, Espiritu Santo. Ito ay capital letter. Ayan. This is the Spirit of God, the Holy Spirit, the Spirit of the Son, the Spirit of burning, Spirit of holiness, Spirit of Jesus Christ, Spirit of Christ, mga kapatid sa ating Panginoon. Kailangan magpuno at makapagpupuno sa atin, mga kapatid, sapagkat tayo ay patuloy na nabubuhay at pwedeng magamit ang mga lakas na ibinibigay sa atin. Ang ibig sabihin, we leak. We leak. Amen? Ngayon, maghapon, nag-church ka, kapag wala ang Espiritu Santo, tatamarin kang bumalik mamaya. Kasi walang Espiritu Santo. But if you have Holy Spirit, you will stay. You will stay. Ulitin ko, you will stay. Hindi ako sinabihan ni Pastor Jerry, bumalik ka ng hapon mamaya. Pero nung ako'y balik ng Panginoon, gusto ko ako'y lagi nasa church. Because the Spirit feeds me and fills my life. Wala nang iba. Walang ibang makapagpupuno. Sapagkat nakakatakot na kapag may ibang pumupuno sa iyo, gagana ang conviction mo, ibig sabihin, papipiliin ka sa mas mabuti. Amen? Pero pag ang conviction mo hindi gumagana, matakot ka, kapatid sa ating Panginoon. Sino ang nangungusap sa iyo? Pag-usapan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, mga kapatid. Ang ginagawa sa atin ng Espiritu Santo ay baguhin tayo. Ipapaalala niya lahat ng itinuturo sa iyo, linggo ng umaga, linggo ng gabi, Huwebes ng gabi, ang iyong nababasa, ang iyong naririnig, babaguhin ka nito. Agaya ng nangyari, amen, doon sa mga lagad, mula doon sa upper room, nayanig ang kwarto. Liligligin ka. Habang ikay nasa Panginoon, ipaparanas sa iyo ang pagliliglig para lumitaw kung ano ka talaga. Magpapatuloy ka ba? Magpapatuloy ka ba? Dalawa yun. Magpapatuloy ka ba? At magpapatuloy ka ba? Tutuliin ka ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Boyet. Ibig sabihin, tutuliin, lilinisin ka niya. Lalo ka na mga disciple, tutuliin kayo. Akala nyo, alam nyo na. Akala nyo, kaya nyo na. Tutuliin pa kayo. Hindi pwedeng hindi gawin nyo ng Diyos. Kaya dito makikita natin mga kapatid, pagkatapos ng araw ng Pasko, naghintay pa sila. Another 10 days. Alam niyo, mahirap sa buhay maghintay. Diba, nangungutang ka, paghintay ka, masarap ba sa pakiramdam? Wait lang, dadalhin ko mamayang hapon. Ay, may, nandyan na si Judith. Si Judith, kumakato. Ang bahid ko na eh. Si Judith. Judith Miralco. Judith Manila. Diba? Iba-ibang apelyido dyan eh. Judith Maynilad. Hallelujah. Pero ipapahintulot ng Diyos, mga kapatid, na linisin ka, ayusin ka, baguhin ka. Ganun siya ba? Alisin sa iyo ang pangit. Pag ikaw ay nabago, doon ka kasi magiging effective. Hindi ibig sabihin, nagpapagamit ka, effective ka na. Maraming mga alagad, pero hindi effective lahat. Yung isa nga, nagkanulo pa.
Maraming nag-church, but not effective in the kingdom of God. Paglabas, babalik pa rin sa dati. And effectiveness, mga kapatid, is not seeing, amen, but doing what we learn. Naririnig sa'yo, ay nakikita ba sa ginagawa mo? Naririnig sa'yo, pwedeng nakikita sa itsura mo, sa suot mo, pero ang gusto ng tao, nangyayari sa buhay mo. Sapagkat ang mga alagad, wala na silang pakialam mamatay, amen, dahil sa Espiritu Santo. Sabi nga ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So mas mabuti ba ang makapiling ng Diyos kaysa manatili sa sanlibutan ito? Ano bakit? Napakaraming tukso dito eh. Bumaling ka lang sa kanan, makakakita ka ng tukso. Bumaling ka sa kaliwa, makakakita ka ng tukso. Amen? Minsan kahit sa Bible study, minsan hahayo ka. Biglang dadaan sa iyo mga tukso. Mga babaeng ang suot ay kulang na lamang ay two-piece. Yung iba ay nakadrawing na lang. Parang nakadrawing na lang. Parang wala nang suot. Drawing na lang. Di ba? Mga bata, minsan mangangaral tayo dyan sa labas. Lalo na dyan sa may overpass, dyan pa magsusuntukan. Habang hawak mong mic, nangangaral ka, doon sila magsusuntukan. Ang dami mong makikita sa labas, mga kapatid. Pero ikaw, makakatagal ka sa pagsubok ng buhay kapag ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa iyong puso. Ito po higit pa sa pagwiwika. Ay nasa church, nagwiwika ka, rabayayalalarabamayan, higit pa po ito sa naririnig, ito po ay nakikita. Ito po ay hindi formula. Ito po ay may pagbabago kagaya sa ating teksto. Ibalik natin doon sa Efesos 5, versikulo 16. Pansinin natin ito. Nandun yung salitang redeeming the time. You will become effective in time. Ibig sabihin, time effective. Kaya sa school, mga kabataan, hindi nagpapalik. Sinong perfect attendance sa school? Kumusta sa church? Sinong binigyan na ng certificate? Perfect attendance sa school. O sino gustong tumanggap ng perfect attendance sa langit? Not by good works, but by faith in Christ. Dahil alam mo, ang buhay mo si Kristo, gusto mo lagi siyang makatagpo. Hindi ka pupunta ng church dahil sinabi kasi ni pastor. No! Redeeming the time. Hindi mo sasayangin ang panahon dahil kakunti lang ang buhay mo. Iisa lang ang buhay mo sa mundo. Hindi mo alam kung buhay ka pa bukas. At may sinabihan ako na, kinabukasan, nakaburol na, nangangaral na kami. Doon sa covered court, open court pala, sa ISG. Dahil totoo yun. Hindi mo hawak ang buhay mo. Mapalad tayo na ngayon ay natatamasan natin. Lalo na kung ang oras ay yung pinahahalagahan, hindi mo sinasayang. Can we say that? That the Spirit of God can move you. Sipin mo, naging time effective 3,000 sa isang araw. Nung mababa ang Espiritu, mga lasing kayo! Biglang tumayo si Pedro at nagsalita. 3,000 ang naligtas sa oras na iyon, mga kapatid sa ating Panginoon. So, kapag ikaw ay napunuhan ng Espiritu Santo, magagawa mo sa isang minuto o ilang sandali ang pwede mong gawin sa loob ng maraming taon. Isipin mo, ilang taon bago nila naranasan ito. Pero nung ang Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, nung napuspos ang mga alagad, bago sila mapuspos, ilang taon ang lumipas. Wala silang nararanasan ganito. Pero nung bumaba ang Espiritu ng Diyos, 3,000 biglang nagsisilang kasalanan.
Kaya hindi dahil ikaw ay nangangaral sa labas, ikaw ay nagpapatotoo, hindi dahil nag-share ka sa Facebook ay may magbabagong buhay. Kung wala ang Espiritu Santo, pati ikaw napapahamak. Bakit? You are wasting time sa isang bagay na walang kabuluhan. Hindi Espiritu Santo ang magpapagawa sa iyo niyan. Ang Espiritu Santo ay papagawa sa iyo, gawin mo yung mas mabuting bagay. Can you say that? Kasi ang Espiritu ang magtuturo sa iyo na magpahalaga. Ang Espiritu ang magtuturo sa iyo kung ano at saan ka pupunta. Kagaya ng barko, mga kapatid. Kung saan sila itayon ng hangin, doon sila pupunta. At ang Espiritu Santo, halimbawa ng ating Panginoon, gaya sa isang hangin. Hindi ito nakikita, but it guides the ship. Tataas ang layan, hampasin ng hangin. At kung saan hampasin ng hangin, pupunta doon. Kasama yung timon na maglilid sa kanya. Mga kapatid, sa Panginoon, ito ang gagawin ng Espiritu sa iyo. Pagpangin ka niya sa mas mabuting bagay na dapat mong ginagawa sa buhay mo, sapagkat tumatanda ka na, papipiliin ka niya sa mas mabuting bagay na dapat mong matapos habang tinatamasa mo ang buhay na meron ka sa Diyos. Verse 17, tingnan natin ito. Efesos 5, verse 17. Nandyan yung salitang, unawain ang kalooban ng ating Panginoon. If the Spirit comes in you, you will receive revelation. You will have solution in your problem. Pero pag wala ang Espiritu Santo sa iyo, lagi kang nalilito. Pero ano sabi ni Pablo? Lagi kaming nililito, pero hindi nalilito. Amen. Kaya kapag ang alagad, nalilito siya sa kanyang dapat unahin, sa priority niya, anong nawawala sa iyo? Espiritu Santo. Wala kang supernatural insight. Ang nakakatanggap ng supernatural insight, ibig sabihin ng panaginip na makalangit, alam niya ang Diyos ang nangungusap, hinahakbangan niya ito, Espiritu Santo ang namumuna sa kanyang buhay. Pero kapag ang Espiritu Santo hindi sumasa kanya, makikita mo hindi niya pinapriority ang dapat niyang priority. Hindi yan nakikinig. Pwede yung magsalita, pero walang Espiritu sa kanya. Makikita mo hindi nagbubunga. Ang supernatural insight will lead you to fruitfulness. Sapagkat ang tagapagturo mo ay Espiritu ng Diyos. Can we say amen? You are becoming controlled by the Holy Spirit. You are not resisting the Spirit, but you are being controlled by the Spirit. Kaya kahit mahirap ang ministry, mahirap ang pananampalataya natin, lagi tayong nakikipagbaka. Amen. May mga kasama pa tayo sa bahay na hindi pa mananampalataya. Kalaban mo sila. Pero ikaw hindi ka nabibigatan. Dahil alam mo, gagamitin ka ng Diyos sa buhay nila. Pero pag walang Espiritu Santo sa iyo, itong mga itong nagpapahatak sa akin, baliktad. Itong mga itong nagpapatisod sa akin. Kaya tuloy, parang gusto ko nang gawin yung ginagawa nila. Pero pag may Espiritu Santo sa iyo, ikaw ang hahatak sa mga kasama mo sa bahay na unbeliever. Wala pa sa Panginoon. Hindi pwedeng ikaw ang atakin because you are controlled by the Spirit, you are not controlled by flesh. If you are walking in the Spirit, you are satisfying the will of God, not the desire of your flesh. Amen. Pag wala ang Espiritu Santo, kaming sakit ng ulo, hindi ka lalapit sa gawain dahil masakit ng ulo. Pero pagka may nararamdaman ka, mahawakan ko lang yung lahi ng Panginoon. Gagaling na ako. Hoy, tumigil ka! Huwag ka maingay! Pero lalo pa sisigaw, Jesus, anak ni David! Pero pag walang Espiritu Santo, kaunting kirot, parang kang makahiya, nadagi lang na kaunti, yuk-yuk na. Pero pag may Espiritu, kahit papatayin at lahat, amen, si Pablo, alam niyang papatayin sa Roma, pero punta ba? Sakay pa ng barko. 2 beses nang nasiraan, isang araw nang nagpalutang-lutang sa tubig, pero sige lang, pupunta ako doon. Pupukutan ka ng ulo. O sige lang. Pupunta ka ng church, may itong panahon, baka ma-high blood ka. O ano naman, baka kapiling kong Panginoon. Amen. Mahirap ng panahon, baka ma-stroke ka. O naman, pag namatay ako, bubuhat sa akin, mga angel ng Diyos.
Si Moses nga, naglibing ng Panginoon. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Pero pag wala kang Espiritu Santo, sumakit lang na konti ang ibig. Walang power. If you receive the power of God, ipaglalaban mo yan. You are not drunk, amen, of some spirit. Kagaya nung lasing sa espiritu ng alak. Minsan nalalasing ka sa espiritu ng sakit, sa espiritu ng pera, sa espiritu ng pangangailangan, problema ng pamilya, nalalasing ka dyan. Natatalo ka dyan, nahihibang ka dyan, kaya hindi ka matransform, hindi ka magamit as influence sa iba. Pero kapag ang espiritu ng Diyos ay nasa iyo, you will become influence. Hindi yung sila makaka-influence sa iyo. Ano na nangyayari? Wala ka na. Kumusta na? Hinahanap ka ng Panginoon. Pastor, ang sakit ng mga sinasabi sa akin eh. Ang nanay, tatay ko, yung asawa ko, yung pamilya ko. Pinupulaan nila ako, ba't daw sumabi ako dyan? Pero pag may Espiritu Santo ka, amen, gusto mo silang ipanalan. Mamadali ka sa church. Lord, help my brother, my sister, my parent, help my family, help them, Lord. Tulungan mo silang makilala kasi nila. Amen, ako niligtas mo na, huwag mo kang pumayag, hindi sila maligtas, Panginoon. Let me say that. Amen. You are led by the Spirit of God. You are being comforted. Hallelujah. Hindi ka uuwi ng luhaan, kundi uuwi ka na may tagumpay, Panginoon. Pati mga demonyo nagsisusuko sa amin. Pwede ka bang magbigay ng mabuting report sa Panginoon? Pwede ka makapagbigay dahil sa Espiritu ng Diyos. Pagdating mo sa church, bago pa magsimula ang gawain, praise God, Pastor, tinulungan ako ng Panginoon. Wow! Hallelujah! Can we say that? Praise God, Pastor. Nawala ako nung nakaraan, pero may tinapos ako, may pinagawa ang Panginoon sa akin. Ano yan, kapatid? Ito po, Pastor. Praise God! Hallelujah! Pwede mong luwalhati ng Diyos sa iyong pagbabalik na alam mong ang Diyos ang iyong kinakausap, nakikipag-isa ka sa Kanya, may gagawin ng Panginoon sa iyo sapagkat siya lagi ang hinahanap mo sa iyong buhay. Sa ating pagtatapos, seeking the Spirit, kailangan po nating ma-develop ang ating pananampalataya sa Espiritu Santo. Sapagkat ang Espiritu Santo, mga kapatid, hallelujah, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo ay kumikilos upang hindi lamang tayo tulungan, mga kapatid, kundi saliksigin ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Malaman mo kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon sa iyo. Sa panaginip mo, sa binasa mo, sa nararanasan mo, kung ano, amen, ang itinuturo ng Diyos sa buhay mo. Nakaraan, amen, nagsesenti-senti ako sa asawa ko. Sabi ko, Ma, siguro baog na ako. Kasi for 10 years, hindi tayo nagkakaanak. Eh gusto ko kasi, 10 ang anak namin. Sabi ng asawa ko, baboy. 10 ang anak. Sabi ko, hindi. Gusto ko marami sila, masaya sila. Kaya lang siguro baog na ako. Kasi hindi na tayo nagkakaanak. Pero tinuwid ako ng Diyos. Biglang nagbuntis yung asawa ko. Tinuruan ako ng Panginoon. Amen? Siya ang nagbibigay at nagbubukas, nagdadala ng buhay. Gagawa ang Diyos sa iyo. Para ipakita sa iyo, magdadala ng buhay ang Diyos kapag iniimbitahan mo sa buhay mo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabi ng asawa ko, kung ako lang, ayaw ko nang magbuntis eh. Kasi nga, 43 na yung asawa ko. Hindi madali sa edad na yan ang pagbubuntis. Yung iba nga, hindi talaga nagbubuntis. Hindi magkanak-anak. Amen? Pero pinakita ng Panginoon. Ayaw mo, ako gusto ko. Ikaw, ayaw mo ng Espiritu Santo, gusto ng Diyos, may Espiritu ka niya. Alam bakit? Hindi ka magiging malakas. Hindi ka magtatagumpay. Hindi ka mabubuhay na wala ang Panginoon. Palampakan natin ang Panginoon. Yung gusto mo nag-iiba sa gusto ng Diyos, pero gusto kong sabihin sa iyo, ang gusto ng Diyos, mapabuti ka. At ang Espiritu ang magpapalakas para sa iyo. Kapag tayo ay nagsuko ng ating buhay sa ating Panginoon, sa banal na Espiritu, mga kapatid, hindi lamang magwiwika ang iyong bibig gamit ang iyong puso. Bakit ka ba magwiwika? Bakit ka magwiwika? Bakit ka magwiwika?
Ba't ka magbibigay? Ba't ka magbibigay ng Diyos? Aalisin ng Diyos ang kataasan mo. Ang pride mo. Ang sarili mong kalooban. Kapag ikay nagsuko sa Kanya, ang ibig sabihin nun, isinuko mo ang estado ng puso mo sa Kanya. Losing your pride. Amen? Kaya, hindi ko nga maintindihan. Hayaan mo nga, kaya nga hindi maintindihan eh. Mga kapatid sa ating Panginoon. If you lose your pride, ibig sabihin, God is in control. It is not you that controlling you. It is God who controls you. Kaya nagbibigay. Amen? Sa una, yung mga nagbibigay, hindi mapigilan. Pero ang Espiritu ay may kaayusan. Kaya naturo sa ating mga kapatid, isa, dalawa, pagka nagbigay pa yung pangatlo, tumigil yung dalawa. Sabi ng salita ng Diyos. May kaayusan. Kaya yung nag-aaral na magbiga, mga kapatid, inaalis dito ang rumi, ang kataasan ng ating puso upang ang Panginoon ang manguna sa ating buhay. You are opening your life for God. Bukas ka na. Amen? Tignan mo, yung mga unbeliever, alam nila ito eh, pero hindi banal na espiritu ang iniimbitahan. Narinig nyo na? Bukas na ang aking paningin. Pero third eye pala. Buti pa yung mga unbeliever, yung mga gumagamit ng black magic, alam nila may kailangang mabuksan sa kanila. Pero yung mga anak ng Diyos, dadalawa na lang ang mata, ayaw pang pabuksan sa Diyos. Mata ng puso mo ayaw pang pabuksan upang ang Espiritu ay bumaba sa buhay mo. Mangyayari ito kapag nagsusuko ka nga ng iyong buhay at sarili sa Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 24 verse 49, tari, magsipanatili. Sabi naman ng Panginoon sa John chapter 15 ay, abide in me. Dito naman ay, tari, magsipanatili. Kasi alis na siya. Sabi niya ay, pupunta na ako sa Ama. Ang darating ay Espiritu na siya rin, mga kapatid sa Panginoon. Ang Espiritu ng Diyos. Can we say amen? Nang sabi dito ay, higit pa sa maghintay, kundi namumuno ng iyong buhay. Leader, priority, and necessity. Can we say amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tagapanguna, pangangailangan, at prioridad ng iyong buhay. Tingnan natin ito malapit tayong matapos. Tapos na ang Pasko. 10 araw nagpe-pray ang church sa loob ng upper room. Isang maliit na silid, kasya ang 120. So mas malaki dito. Isipin natin, nasa kabila. Lord, ibigay mo na nga po yung kabila. Isipin natin, 120. Ganun kalaki. Hindi mega church. Ganun lang kalaki. Pero yung maliit na kwarto, tinalo ang mega church. Napakalaki. Ilang kanto inabot ng Diyos dahil ang tinig nila nagmamagnify, parang audible speaker, amen, na napakalakas, naririnig, abot hanggang sa kabila. Parang mga lasing sila. Diba parang dito, diba, minsan, hindi araw na linggo, minsan nga araw pa na linggo, maririnig mo, boom, boom, ka, boom, 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 ka. Pero higit pa doon ang ginawa ng Diyos. Hindi lang tunog ng video, okay. Hindi lang tunog o sound ng mga sasakyan ng malakas, kundi tinig ng Panginoon. Ang akala nila ay lasing sa bagong alak. Mga kapatid sa Panginoon. Dahil ito sa kanilang paghihintay, prioridad ng kanilang buhay ay ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang Espiritu Santo ay bumaba dahil willing sila na maging leader nila ang Diyos at ang Panginoon na, amen, ang kanilang Panginoon. They meet with each other, they wait and seeking for the power of the Holy Spirit. Kapag naglalabanan tayo, ano yan? Hindi nagkakaisa. May gusto kang espiritu pero hindi para sa Diyos, hindi bababa ang espiritu sa iyo. Kasi hindi ka nakikisa sa gusto ng Diyos.
Ang Espiritu ay bababa sa gustong magpagamit sa Diyos. Amen ba mga kapatid? Sabi ng Panginoon ay, magiging saksi ko kayo. Ikaw na naghahanap, naghihintay, umaasa, dumadalangin, prioridad ng iyong buhay ay ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Jeremiah, dalawang teksto bago tayo tumungo. Jeremiah chapter 29 verse 13. At hahanapin niyo ako at matatagpuan niyo ako kapag hinanap niyo ako ng inyong buong puso. Ngayong umaga, buong puso na maging sisidlan ng Espiritu ng Diyos, gagawa ang Panginoon sa atin. And it's moving right now. May mga gusto siyang punuan ngayong umaga. Amen? Ikaw na umaasa. Ikaw na gusto mo ay umupo ang Panginoon sa gitna ng iyong puso. Ang Panginoon ay naghahanda na para ibigay sa iyo ngayong oras na ito. At ang sabi pa dito, Isaiah chapter 41 verse 17, kapag ang dukha at ang nangangailangan ay naghanap ng tubig at wala silang matagpuan ang kanilang dila, amen, inabigo at nauhaw, amen, ako na Panginoon ninyo ay tidinig. Ako na Diyos ng Israel, hindi ko kayo ipapahamak. Bubuksan ko ang ilog, amen, sa mga matataas na dako, ang mga bukal, amen, sa mga talampas, at gagawin kong ipunan ng tubig ang mga ilang, maging ang mga tuyong dako ay bukal ng tubig. Alam niyo ito? Yung sinabing ito ng Panginoon ay banal na espiritu sa mga anak ng Diyos. And also, this is a prophecy na nangyayari sapagkat tayo nasa mga huling panahon. Sinabi ng Panginoon, alam natin yung pinangako ng Panginoon, ginamit si Pedro, kinot niya yung sinabi ni Propeta Joel, mga kapatid sa Panginoon, na sa huling panahon, ibubuhos niya kanyang espiritu. Amen? At ang kanyang mga binata, ating mga kadalagahan, maging ang mga matatanda, magsisipanaginip, magsisipagbika, makakakita ng pangitay. Para sa atin, this is a vision. Amen? Pero dun sa mga tinatawag pa ng Panginoon pabalik, ito ay ginagawa na niya. Amen? Meron akong slide, hindi ko alam kung naintindihan ng mga disciples, pinadala ko kay Daniel at saka kay Matthew. Meron akong pinadalang video. Ginagawa na ng Panginoon ito. Amen? Yung pagbuhos ng kanyang pangako. Ang tuyong lupa sa Araba ay nagbubukas, may mga nagiging ilog na disyerto, may mga fountains, amen, ng tubig na sumisirit, nagbubukas, disyerto, mga kapatid sa Panginoon. May mga bahaging nagiging green na. Ang nakakalungkot, alam niyo kung sino tinataas nila hanggang ngayon? Si Ana pa rin. Na hindi magbibigay ng espiritu kahit kanino. Pero para sa iyo, mananampalataya, ang pangakong ito ng Diyos, tubig yan. Bukal ng tubig na sabi ng Panginoon. Sa kanila na sa akin sasampalataya, mula sa kanilang puso ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Ilog ng tubig ng buhay. Ang Espiritu, amen, hindi kanya pagkukulangin, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Aaluin kanya sa nararanasan mo. Tuturuan kanyang magpatuloy sa Panginoon magbunga upang makamit mo ang destinasyon na nais ng Diyos para sa iyo. Ipapaalala niya na hindi ka kailanman iniwan ng ating Panginoon. Tayo nang iwan, pero ang Diyos hindi mag-iiwan. Kung sa iba nakikita na nila ang propesiyang ito sa pisikal na bagay, sa mga anak ng Diyos, mararanasan natin ito bilang Espiritong kumikilos sa ating kalagitnaan. Can we say amen? Hindi tayo bibiguin ng Diyos ang umaasa sa Kanya. Ikaw na humihingi, ikaw na tumatawag, ikaw na naghahanap, ikaw na umaasa, ikaw na bukas na sisidlan at handang sisidlan. Kung ayaw mong matapon ang ilalagay ng Diyos, magpatuloy ka sa Kanya. Hindi ka lang manatiling, i-priority mo ang Panginoon, tutulungan ka niya. Dumarating ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Habang ang mga uling nakatungo, matay nakapikit, ngayong umaga, hallelujah, gumagawa ang Diyos sa ating kalagitnaan. Amen. Ang sabi niya ay hanapin, hingiin,
Amen. Hindi lamang maghintay, kundi maging priority, mga kapatid sa Panginoon. At kung hinihingi mo nga ito, kapatid sa Panginoon, God will give you solution, revelation, direction, amen, effectiveness sa iyong relasyon sa Diyos, pananampalataya, sa iyong ministeryo, sa iyong pamumuhay bilang anak ng Diyos. Hindi ka malalasing sa gawain ng mundo, kundi ang Espiritu na sasayo, magdadala ng influensya sa iyo. At ikaw din, magiging influensya sa iba. Hindi ikaw ang mahatak, kundi ikaw ang makapagyaya. Hindi ikaw, mga kapatid, ang maging problema, kundi ikaw ay magdala ng solusyon sa pamamagitan ng ating Panginoon. The Spirit will help you in transformation, giving you power. Binibigyan ka ng kapangyarihan. Hindi lang magbago, amen, kundi patuloy humusay sa kalooban ng Diyos. Magbasa ka ng salita ng Diyos. Magbasa ka ng mga libro patungkol sa banal na Espiritu. Magbasa ka tungkol sa pangako ng Panginoon para sa iyo. Amen. At darating sa iyo ang Espiritu habang bukas ka, nananatili ka sa Kanya, humihingi ka, naghihintay ka, sapagkat kung tayo nga na nagkasala at naging masama, nakapagbibigay, ano pa ang Diyos na banal ang hindi kabigyan sa oras na ito ng Kanyang Espiritu. Amen. Hallelujah. Ang Panginoon ay tumikilos sa ating kalagitnaan. At kung ikaw yan, kinilos ka ng ating Panginoon, may dapat kang isuko ngayong oras na ito. Amen. Hindi ka niya hinahatulan. Alam mo, ang ginagawa ng Espiritu, inaaliw ka niya. Amen. At ikaw, hallelujah, ay upang sabihin sa iyo, ipaalala sa iyo, sinabi ng Panginoon, halika at tayo magkatwiranan. Amen. May mali, dapat isuko. Ngayon mo na gawin yan. Huwag mo nang ipagpabukas. Amen. Your delay will bring destruction. Amen. Your delay will bring unfruitfulness. Hindi ka magbubunga kapag naantala pa yung bagay na dapat mo palang isuko na ay ayaw mo pang bitawan. Ang sabi ng Panginoon, halika, magkatwiranan tayo. Ipaliwanag mo sa Panginoon ang nangyari sa puso mo. Ipaliwanag mo sa Panginoon ang kalalagayan ng puso mo. Kung anong mali yan, huwag mong payagan ng diablong sumumbat sa iyo. Payagan mo, Panginoon, linisin ka sa oras na ito. Bukod sa nasa online, sino po, ikaw ya, wala akong nakitang bago ngayong umaga. Pero kung sa puso mo may mali, may dapat kang isuko sa iyong buhay sa ating Panginoon. Ngayong oras na ito, pwede bang itaas mo iyong kamay? Amen. Lumapit ka dito sa harapan at ikaw ay aking ipapanalangin. May nakita akong isang kamay. Meron pa ba? Amen. May dalawang kamay. Meron pa po ba? May tatlong kamay. Nakikita tayo ng ating Panginoon. Meron pa ba, mga kapatid, sa ating Panginoon? Hallelujah. Pwede bang imbitahan kayo yung mga nagtaas ng kamay? May kinausap pa dito ang Panginoon. Hallelujah. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik. God is caring for us. He is cleansing us. Amen. Salamat. Amen. Nangungusap ang Panginoon. Dito mga ating kapatid. Purihin ng Diyos. May ginagawa siya. Amen. Tunay ang Panginoon ng ating comfort. Hindi niya tayo mababayaan at hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Nakita ng Diyos ang inyong paglapit. Nakita ng Panginoon ang inyong katapangan at ang pag-asa na siya lamang ang mga pag-aaliw sa atin. Kung meron pa sa oras na ito, huwag tayong magkatubili. Payagan natin ang Panginoon ang tumulong sa atin sa oras na ito sapagkat marami pa siyang gagawin sa ating buhay. Tayo, amen, ang mga nakatayo, ayan, nadadagdagan pa tayo ng umusap ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kung meron pa, amen, huwag ka nang magkatubili ngayong oras na ito. Salamat sa ating Panginoon. Amen. Sa lahat ng nakatayo dito sa harapan, kasama yung nasa online, pwede sa inyong puso sabihin nyo ito, galing sa inyong puso gamit ang ating bibig. Sabihin natin ito ng may pagsisisi. Sabihin natin, Panginoon Jesus, ikaw ang purihin sapagkat nababatid mo ang kalalagayan ng aking puso. Ayaw kong manatili sa kahinaan o kasalanan man na pwedeng isumbat ng kaaway sa akin. Linisin mo ako sa aking pagkakasala. Pagharian mo ako. Banal na Espiritu, sumangin ka. Punuan mo ako. Samahan mo ako
aliwin mo ako, pamahalaan mo ako, gagawin ko ang mas mabuti para sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Salamat sa pamamahala at kapangyarihan. Aking tinatanggap ang kaligtasan, pagbabago, kapatawaran, at ang iyong kapangyarihan na iyong pinadadala sa oras na ito. Salamat sa Espiritu mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos, hallelujah, salamat, aliwin mo ang bawat isa at bigyan mo ng iyong Espiritu, Panginoon God, na hindi lang mag-transform, Panginoon, kundi makapag-wika, Diyos, magsalita ang bawat dila, Panginoon, ayon sa iyo at sa kapahayagan na nais mo, Panginoon, sa iyong sa aming buhay, sa iyong pangalan na matataas, Panginoon, at maluluwalhati. Kasama ang iyong church, Panginoon, sa mga nasa online, samahan mo sa daang matuwid. Tunay, hindi mo kami iwinawala, Panginoon, kundi patuloy mong inilalapit sa iyo upang magbunga at magbunga dahil ikaw ang pumili sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Habang lumalapit ang manunugtog ngayong umaga, binubuksan po ang altar sa ating kalagitnaan. Dakila ang ating Panginoon. Bawit tayo ng pusong dalisay sa oras na ito, sapagkat sa malinis na puso, ang Espiritu Santo ay nananahan. Sa malinis na puso, ang Espiritu Santo, amen, ay nangungusap. Sa malinis na puso, ang Espiritu Santo ay nagtuturo na mamahala. Amen. He is in control. Amen. Hindi niya tayo pinababayaan. Amen. Lumapit ka, kausapin mo, Panginoon, humingi ka ngayong umaga, umasa ka sa magagawa niya, sapagkat dakila ang Diyos sa ating kalagitnaan. Pour out your Spirit. Pour out your Spirit, O God. Ibuhos mo, Panginoon. God, wala kaming kapangyarihan. Ikaw ang mayroon mong libos mo sa amin. Wala kaming ibang Espiritu kundi ang binigay mo. Pabanalin mo kami ng iyong banal na Espiritu. God, wala kaming lakas kung wala ka. Ikaw ang lakas namin, Panginoon. Wala kaming buhay kung wala ka. Ikaw ang buhay namin, Panginoon. Libos mo sa amin, Panginoon. Ang aral mo, ang buhay, Panginoon. Ang kapangyarihan, Panginoon. God, ang pamamahala mo, Diyos. Reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba, reba ba 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 ba,
pinakataas para sa Panginoon. Pusong dalisan. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang kailangan. Isang pusong itinitimo na ika'y parang alam. Ang dugo ay papupuri sa'yo lamang. Minsan pa sa chorus, isang puso. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang puso sa'yo'y walang kailangan. Isang pusong itinitibok na ika'y marangalan. Ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, ang dugo ay pagpupuri sa'yo lamang. O Jesus, purihin natin ang Panginoon. Sambay ko siya sa kanyang dakilang gawa sa aking buhay. El Rebesika, la 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 la. Oy, buhos mo sa iyong mga anak, ibuhos mo. Siyara, ma, 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 ma. Oh, hallelujah, yes, oh God, yes. Yes, oh God, mamusap ka, Panginoon. Yes. Hallelujah, hallelujah. Mga anak ko, ako'y tumatawag sa inyo. Pakinggan niyo ang aking salita ngayong umagang ito. Magtiwala kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng banal kong Espiritu na siya mag-aalis sa inyo. Patuloy kayong lumapit sa akin, tumawag kayo sa akin, ipagkumbaba niyo ang inyong mga sarili, suko niyo mga bagay na kabigatan sa inyong mga buhay, sapagkat ako magbibigay ng kagaanan. Patuloy kayong gagamitin sa ibang ibayo, patuloy niyo ipaggamit ang buhay niyo at pamilya niyo. Akain niyo sila, gagamitin ko kayo. Ito ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Yan na rama mama mama mama. Hallelujah. Ang kagaya ng aral, amen. Salamat sa kapahayagan ng Diyos. Dumarating sa humihingi at umaasa. Kaya kapag tayo nag-altar call at nagpupuri, huwag niyong damihan ng palakpak. Ang damihan niyo pagpupuri ng inyong puso gamit ang bibig na humihingi sa kaluwalhatian ng Diyos at kapangyarihan, bumaba ang Espiritu Santo. Sapagkat doon tayo napupuspos. Mapapansin niyo yun at lalo na gumagana ang inyong puso. Na kayo nagpupuri, amen, hindi yung pagkatapos natin mag-ending ng kanta, tapos na rin ang pagpupuri. Amen, mga kapatid, bibigyan ng kagaanan ng Diyos ang iyong puso upang lalong luwalhatiin ng Diyos sa lahat ng kanyang ginagawa at gagawin pa. Amen. Papalala sa ng Espiritu Santo, ang sarap mong purihin, Panginoon. Kaya lalabas sa bibig mo. Sabi ng Panginoon ay, mula sa iyong puso ay dadaloy ang ilog ng tubig ng buhay. Kaya sasambitin ang bibig galing sa puso mo. Ang kapurihan ng Diyos, ang kaluwalhatian niya, na hindi kanya pinabayaan, araw-araw kinakausap kanya at tutulungan kanya. Kaya kapag tayo nagpupuri, mga kapatid, simula at sa pagtatapos, damihan nyo ay pagluwalhati, damihan nyo ay pag-asa, damihan nyo ay paghingi, damihan nyo ay pasasalamat. Amen. At ang Panginoon ay lalong bababa sa ating kalagitnaan. Can we say that? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Thank you, hallelujah. Salamat sa iyong pangako, hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Panginoon, gagamitin mo pa kami sa ibang lugar. Panginoon, di lamang dito, Diyos, salamat sa kaluwalhatian mo at katapatan mo, Panginoon. Tayo magtapos dakilan, Diyos, salamat sa iyong pinahayag. Salamat sa iyong itinuro, Panginoon, na ikaw ay makapagtuturo, makapagbabago, makapag-aaliw at makamamahala sa amin.
Pinapayagan ka namin sama-sama, Panginoon, upang hindi kami nalilito sa mga desisyon, kundi laging maging masunurin sa iyo, Panginoon. At sa aming pananatili, bagkus ikaw ang naging priority, pagpalain mo po kami. Hindi sa material na bagay lamang, kundi sa pagbubunga, mula sa pag-ibig hanggang pagpipigil, upang makatagalang yung mga anak sa anumang hamon ng buhay. Ministeryo sila'y makaabot, Panginoon. Magnasang paglingkuran ka at sa pamamahala hanggang sa tahanan. Ingatan mo sila ang kanilang mga yapak sa pag-uwi. Samahan mo, Diyos, na anumang gawa ng kaaway ay di makapanahin. At ibalik mo ng excited mamaya, Panginoon, may pag-asa sa mabuti mong gawa, Panginoon. Hallelujah. Isama ang kanilang buong tahanan, excited na makinig ng panibagong pangako mo. Salamat po sa pag-iingat mo. Salamat po sa iyong Espiritu. Ikaw ang purihin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Thank you sa inyong lahat. Mamaya po, alas 6, pwede nang mag-pray. Alas 7 po, ang simula ng banal na gawain. Sama po natin ang mga hindi nakapunta. Amen. At ikwento natin ang pangako ng Panginoon. Masa ngayon, ang Espiritu ng Panginoon ay ating tinatanggap sa bawat mananampalataya. Purihin ang ating Panginoon.